Minasang, konnichiwa, God bless you po sa inyong lahat at welcome po sa ating lesson, ang lesson 16. Ang matututunan po natin dito sa lesson 16 is how to join two or more sentences together. Lalabas po yung number 1 natin, verb, number 2, i-adjective, at number 3, noun at saka yung na-adjective po natin. Pattern number 1 na po tayo. Ang pattern number 1 po natin ay verb 1, te form, verb 2, te form, at verb. Yung dulo po natin na sentence, yung verb niya po ay hindi nyo na kailangan gawin pang te form. Kasi po, ito po ang magdadala kung ang sentence nyo ay naka-present tense or naka-past tense po. Ang pattern na to, ang ibig sabihin niyan ay do and do. Sa Tagalog po, ito po ang pinaka-at ng ating sentence. Kasi po, pag dudugtong-dugtungin na po natin ang mga sentence po natin. Dati po kasi sa mga previous nating mga pattern, isang sentence lamang po ang ating ginagawa. Ngayon po, ilang sentence po ang pwede nating pagsama-samahin po dito. Ang pattern pong ito, 2 or more actions po ang pwede nyo pong pagdugtong-dugtungin dito. Tandaan nyo lamang po, kung ano po yung una nyong ginawa, siya yung ilalagay mo sa unahan. At yung sunod, dun mo sa pangalawa ilalagay. Bawal po silang magkabaliktad. Basahin po natin ang ating gagamitin sa example. Alas 6 gigising, Roko Jini Okimas. Magja-jogging, Jugingo Oshimas. Magsha-shower, Shawa o Abimas. Ngayon po, pagsasama-samahin na po natin ito sa isang pattern. Ito po ang ating unang aksyon, yung Roko Jini Okimas. Yung ating Okimas po, papalitan po natin siya ng te form. Kilalanin nyo po kung group 1, group 2, or group 3. Ito po ay group 2 kahit naka-e-line. Kasama po kasi siya sa special po ng group 2 na naka-e-line. Ang rules lang po ng group 2, tanggalin lang po ang mas, kaya sinulat ko lang po ay o ki. Ngayon, mag-a-add lang po ako ng te form. Roko Jini Okite. Yan na po ang nangyari. Lagay natin ang kama. Next po, magja-jogging. Jugingo Shimas. Ito po ay group 3. Ang rules ng group 3, tanggalin lang po ang mas. Ngayon, yung kapalit ng mas, te form lang po. Naging Jugingo Oshite. Pagkatapos po, yung Shawa o Abimas, hindi nyo na kailangan gawing te form kasi ito po ang magdadala kung naka-present tense or naka-past tense ang ating sentence. Kopyahin lang po natin siya. Basahin po natin. Roko Jini Okite, Jugingo Shite, Shawa o Abimas. Ibig sabihin sa Tagalog, alas 6 gigising, magja-jogging at mag-shower or maliligo. Ang ating pong mga gagamitin pong mga sentence dito ay manggagaling lang din po sa mga nauna nating pattern. Ang gagalawin lang natin sa kanila ay yung mga verb po nila. Next example po tayo. Basahin po natin ang ating sentence. Ashita SMA Kimas. Bukas pupunta sa SM. Eigao mimas. Manonood ng movie. Kaimono shimas. Mamimili. Ngayon po, pagsamasamahin natin ito sa isang pattern. Ashita SME. Yung ikimas po, kapag nakita nyo ang ikimas, ito po ay group 1. Matik na po na ikimas magiging itte. Ikimas itte. Tapos po, yung sunod nating sentence, manonood ng movie, eiga mimas. Eiga o ngayon ang mimas, kilalanin po natin kung anong grupo. Group 1, group 2, or group 3. Ito po ay group 2. Kahit e-line yung mi, kasama po siya sa special na naka-e-line sa group 2. Tanggalin lang po ang mas. Add lang tayo ng te form. Naging mite. Pagkatapos po, yung huli nating verb, sulat na lang po natin siya. Wala po tayong babaguhin.
Basahin po natin. Ashita, SMAT, Egawamete, Kaimono Shimasu. Sa Tagalog po, bukas pupunta sa SM, manonood ng sine at mamimili. Next po natin ay Kino Mowa e ikimashita. Kahapon pumunta sa Mowa. Tomodachi ni aimashita. Nakipagkita sa kaibigan. Napansin nyo po, dalawa lang po ang pagsasamahin kong sentence. Ang pattern naman pong ito ay dalawa o higit na sentence ay pwede nyo pong pagsamahin. Kaya okay lang po na dalawa. Pagsamahin na po natin to. Kino, mowa e. Tapos ito po ay naka-ikimashita, naka-past tense. Kahit po naka-past tense ito or mapa-present man po, matik po na ipapalit nyo sa kanya ay verb te form. Walang kinalaman po kung present tense or past tense man po yan. Iisa lang po ang ipapalit sa kanila, yung verb te form. Ang ikimashita, ito po ay group 1. Kung ito ay naka-present tense, ikimas. Kaya magiging ite rin po ito. Ite, yung regay po natin. Ikimas, ite. Ikimashita, ite. Pagkatapos po, idugtong na po natin to. Hindi na po natin siya papalitan. Tomo, dachi, ni, aimashita. Dito po ang past tense natin. Ito po kasi, nag-at ka lang dito. Ibig sabihin, naka-past tense din po yung mga sentence mo rito. Basahin po natin. Kino, mowa e ite, tomodachi ni aimashita. Sa Tagalog po, kahapon pumunta sa mowa at nakipagkita sa kaibigan. Next example po tayo. Terebi o mimas, manonood ng TV. Hon o yumimas, magbabasa ng libro. Nemas, matutulog. Pagsamasamahin na po natin sila. Tapos yung verb po natin na mimas, kilalanin nyo po uli kung group 1, group 2, or group 3. Ito po ay group 2. Tatanggalin nyo lang po yung mas. Kasi yung mi ulit, nasa special po siya ng group 2. Magdadagdag lang po tayo ng te form. Terebi o mite. Pagkatapos po, kopyahin natin yung next sentence natin. Ngayon po, yung yumimas, kilalanin natin siya kung group 1, group 2, or group 3. Ito pong mi, naka-e-line. Kaya yan po ay group 1. Pag group 1, tatanggalin po siya. Ang natira lang ay yo. Ngayon po, si mi, papalitan siya galing sa grupo ng mi bini. Mi bininde. Kaya yung papalit sa kanya ay inde. Naging hon o yonde. Ngayon po, maidadagdag po tayo. Sa sentence na ito or sa pattern pong ito, pwede po tayong magdagdag ng salitang sore kara. Ang ibig sabihin po ng sore kara, pagkatapos. Tapos po, ilalagay mo na yung huling verb mo pong gagawin or ginawa kapag naka-past tense ka. Kaya lagyan na natin yung salitang nemas. Ang sorekara po, ilalagay nyo po ulit sa unahan ng iyong last verb. Basahin po natin. Terebi omite, hon o yonde, sorekara nemas. Ibig sabihin po, sa Tagalog, manonood ng TV, magbabasa ng libro, at pagkatapos, matutulog. Next example po tayo. Kino no bang ongako kikimashita. Kagabi nakinig ng music. Nihongo o benkyou shimashita. Nag-aral ng Nihongo. Juichiji goro nimashita. Around 11 o'clock natulog. Yung goro po dito, ito po, ang ibig sabihin po niyan, around or about. Ito po ay tumutukoy lang po sa time. Ngayon po, kapag may guro ka na, hindi mo na kailangan gumamit pa ng particle ni. Pakita natin yung ginagawa natin dati. Yung oras natin, di po ba ang particle natin sa kanila ay particle ni? Halimbawa po, juichiji ni nimashita. Natulog ng alas 11. Ngayon po, kung ang sasabihin mo lang is around ganitong time,
guro po ang ilalagay po ninyo. Pero kapag may guro na po kayo, hindi nyo na kailangan lagyan pa ng particle ni kasi may guro ka na po. Ngayon po, pagsamasamahin po natin sila. Kinoonoban. Onggako. Ngayon si Kikimashita po, kilalanin po natin ito. Group 1 po ba ito or group 3? Yung ki naka-E-line, ito po ay group 1. Napansin nyo po, may ki pa rin dito, dalawa yung ki niya. Pero po, wag nyo na po itong tatanggalin. Kasi po, ang pinag-uusapan lang naman natin kapag group 1, kung sino yung E-line nakatabi ng formula mo, ito lang ang tatanggalin. Ito hindi na po madadamay kahit pareho silang ki. Ngayon po, kunin natin yung ki na isa na hindi naman kasamang tatanggalin. Tapos po, yung ki, ang kapalit po niya ay ite. Ki-ite. Kaya magiging ite ang kapalit niya. Naging keite. Keite. Tapos, lagyan natin ng kama. Connect natin ito. Nihongo o benkyo shimashita. Nihongo o. Tapos po, yung benkyo shimashita, ito po ay group 3. Ang rules ni group 3, tanggal lang po ang formula. Benkyo. Tapos, kopyahin natin yung shi. Yung mashita, ang kapalit niya po ay te form. Tapos po, yung ating last na sentence na Juichiji guro ni mashita. Lagyan po natin dito ng sorekara. Ito pong sorekara, ulitin ko po, ilalagay nyo po ito sa unahan ng inyong last na sentence. Tapos, connect na natin yung 11 o'clock. Naka-past tense po kasi naka-mashita yung dulo natin. Basahin po natin lahat. Kinonobang, onggako keite, nihongo o benkyo shite, sorekara ichiji goro ni mashita. Ibig sabihin, sa Tagalog, kagabi, nakinig ng music, nag-aral ng Nihongo, at pagkatapos, around 11 o'clock, natulog. Question po tayo. Ashita, nani yoshimasu ka? Bukas, ano ang gagawin mo? Ito po ay general question number. Pwedeng group 1, group 2, or group 3 ang mga magiging sagot po ninyo. Halimbawa po, bukas ang gagawin mo ay pupunta sa SM, bibili ng sapatos, at pagkatapos magte-tennis kasama ang kaibigan. Pagsamasamahin na po natin sila. Unahin po natin yung pupunta sa SM. SME. Yung pupunta po ay ikimas po siya. Ang ikimas po, ang te-form niya ay ite. Ikimas, ite. Pagkatapos po, bibili ng sapatos. Kutsuo. Yung bibili naman po ay kaimas. Ngayon po, kilalanin niyo po siya kung group 1, group 2, or group 3. Ito po ay group 1 kasi may E-line. Tatanggalin mo po yung E. Papalitan mo po siya galing sa grupo ng ichirite. Magiging chisaitsu at te ang kapalit. Kutso katte. And then, yung at pagkatapos, sorekara, magte-tennis kasama ang kaibigan. Tomo, dachito, teneso, shimasu. Basahin po natin. SME ite, kotso kate, sorekara, tomodachi to, teneso shimasu. Ang importante po talaga dito sa simula po lesson 14, nag-15 tayo at dito po sa lesson 16, kabisado nyo po ang verb po ninyo kung anong grupo at alam na alam nyo po kung paano nyo po siya dadalhin kay te form. Pananong pa po tayo. Kino Manila iite, nani o shimashita ka? Kahapon, pumunta ka sa Manila, anong ginawa mo? Ito pong pananong natin ngayon, alam mo pong pumunta siya sa Manila, pero anong ginawa niya sa Manila, yun po yung tinatanong niyo po. Halimbawa po, ang ginawa niya sa Manila ay nakipagkita sa kaibigan,
nanood ng movie at pagkatapos magkasamang nagkwentuhan sila sa coffee shop. Pagsamasamahin po natin ito. Unahin po natin ang nakipagkita sa kaibigan. Tomodachi ni. Ang nakipagkita po, ang past tense niya ay aimashita. Sa present tense, aimas. Group 1 po ito, tanggal i. Natira ay a. Yung i, kagrupo niya ay ichiri. Ichirite. Chisaitsu at te ang kapalit niya. Naging tomodachi ni at te. Pagkatapos, nanood ng movie. Eiga. O, ang nanood, yung past tense niya po ay mimashita. Sa present tense ay mimas. Ngayon ito po ay group 2. Tanggal lang po tayo ng mashita. Tapos add lang po tayo ng te form. Ega umete. Group 2 po kasi kaya ang dali lang po niyang makuha ang te form. Tapos meron tayong nakasulat dito at pagkatapos sorekara magkasamang nagkwentuhan sa coffee shop. Yung magkasama, ito pong magkasamang to, ang nihongo niya po ay ishuni, kung naalala niyo po. Ishuni. Wala po siyang particle. Ilalagay niyo po ang ishuni doon po sa magkasama niyo pong ginawa yung isang action or yung verb. Nagkwentuhan daw sa coffee shop. Yung coffee shop ay kisaten. Kisaten. Dahil doon naganap ang pagkukwentuhan nyo, particle de. At yung kwentuhan na hanashimashita. Naka-past tense po tayo rito kasi kahapon pa po. Basahin po natin. Tomodachi ni ate, ega omete, sorekara, ishu ni kisaten de hanashimashita. Ibig sabihin, nakipagkita sa kaibigan, nanood ng movie, at pagkatapos, magkasamang nagkwentuhan sa coffee shop. Pangalawang pattern na po tayo. Ang pangalawang pattern po natin at naman po siya ng e-adjective. Kanina po sa pattern number 1 at po siya ng verb. Ginawa niyong verb te form. Dito naman po ang at ng e-adjective, kute naman po siya, kute. Basahin po natin ang pattern niya. E-adjective, tatanggalin daw yung i. Pagkatapos, ilalagay yung kute. Tapos, may sasabihin ka sa dulo kung ano yung inaat mo. Dito po sa dulo, kahit ano po ang ilagay nyo po rito. Mapa na adjective, mapa i-adjective din, wala pong problema. Ang importante po, yung dito sa unahan ay naka-i-adjective. Example po tayo. Yung good, ibig sabihin ay i or yoy. Tatanggalin yung i. Hindi pwedeng gamitin lang yung i kasi po, walang natira. Ito po ang ating gagamitin si yoy. Yo na lang po ang natira. Pagkatapos po, si i, papalitan daw natin ng kote. Naging yokote. Yukote. Ibig sabihin, good and. Next po, wakay. Wakay. Ibig sabihin, young. Tapos, tanggalin natin yung i. Palitan natin ngayon ng kote. Naging wakakote. Ibig sabihin, young and. Ito naman po ay oki. Oki. Ibig sabihin, big or malaki. Oki. Tanggal i. Palitan ng kote. Oki kote. Oki kote. Malaki at next po, cheap or mura. Yasui. Yasui. Ya. Su. Tanggal i. Palitan ng kote. Yasukote. Yasukote. Ibig sabihin, mura at. Example na po tayo. Gamitin po natin ang kote sa sentence. Kim sang wa wakay des. Si Kim ay bata pa or young. Ginki des. Masigla. Ang pattern po natin ito, bumabalik lang po tayo sa pattern po ng lesson 8. Nandito po ang ating topic. Pagkatapos po yung kasunod ay adjective. Kung anong gusto mong sabihin or i-comment doon kay topic. Kung naalala nyo pa po. Ngayon po,
gawin natin siyang at. Kim sang wa. Yung wakay, i-adjective siya, tanggalin daw yung i. Ang natira ay waka. Tapos, palitan siya ng kute. Tapos po, dugtong nyo na po kung ano yung gusto mong sabihin at. Yung genki. Basahin po natin. Kim sang wa wakakute genki desu. Dito po sa dulo, kahit ano po ang ilagay nyo dyan, wala na po tayong problema dun sa inaat po ninyo. Ang importante po, itong kote, ang nasa unahan niya ay i-adjective. Ito po ang pinaka-Tagalog po niya. Si Kim ay bata pa or young at masigla. Next example po, watashi no heya wa semai desu. Ibig sabihin, ang aking room ay masikip po. Ibig sabihin, naliliitan ka po sa iyong kwarto. Next, madilim. Ibig sabihin nun ay kuray. Pagsamahin po natin sila sa isang sentence. Watashi no heya wa. Yung semai, tanggalin ang i. Ang natira ay sema, palitan ng kote. Ito po ang kapalit. Tapos, dugtong muna po yung inaat nyo. Kuray desu. Basahin po natin. Watashi no heya wa semakote kuray desu. Ibig sabihin, ang aking room ay masikip at madilim po. Next example po. Rai sensei wa atama ga ii desu. Si Rai sensei ay matalino. Pag sinabi pong atama ga ii desu, matalino po. Shinsetsu desu. Mabait po. Pagsamahin po natin sila. Rai sensei wa atama ga. Yung i des, tatanggalin po natin yung i. Wala pong natira sa i. Kukunin po natin yung isa, yung yo'y kanina. Tanggal po i. Ang natira ay yo. Magiging yo plus yung kote. Naging yo kote. At dugtong na po natin ito. Shinsetsu desu. Basahin po natin. Rai sensei wa atama ga yokote shinsetsu desu. Ibig sabihin, si Rai sensei ay matalino at mabait po. Mayroon po akong dalawang example na ipapakita po sa inyo. Huwag po tayo basta-basta gagamit ng at sa ating sentence kapag ang ating sinasabi ay magkakontra sa isa't isa. Halimbawa po ito, kono heya wa semakute kirei desu. Ibig sabihin ng semai ay masikip. Ito po ay nasa negative comment. At yung inaat mo ay kirei desu. Ibig sabihin maganda. Nasa positive comment po siya. Hindi po sila tugma sa isa't isa. Negative, positive. So mali po yung sentence na ito. Ito po yung tama sa kanya. Kono heya wa semai desu ga kirei desu. Itong room ay masikip pero maganda po. Gagamit po tayo ng ga doon po sa pattern natin kay lesson 8. Kung natatandaan nyo pa po, kapag hindi po match sa isa't isa yung sentence nyo, gagamit po kayo ng pero. Nagkokontra po kasi sa isa't isa yon. Titingnan nyo po, kapag positive to positive, negative to negative, gagamit po kayo doon ng soste or kaya dito ng kote. Kapag po positive at negative naman or positive, gagamit ka naman po ng ga, magpepero ka po. Isa pa po tayong example para matukoy po natin kung magpepero po tayo or mag-aat. Nihongo no benkyou wa, ang pag-aaral ng Nihongo. Number 1, omoshiro kote muzukashi desu sa Tagalog, interesting at mahirap po. Or number 2, omoshiroi desu ga muzukashi desu. Ibig sabihin, interesting pero mahirap po. Ang tamang sagot po dito ay number 2. Ito po yung okay. Yung number 1, ito po yung mali. Kasi po, yung omoshiroi ay positive comment po, interesting. Yung muzukashi, mahirap, negative comment po yon. Kaya dapat po magpepero po tayo. Gagamit tayo ng ga.
hindi po siya papasok sa at. Basahin po natin kasama yung tamang sagot. Nihongo no Benkyo wa omoshiroi desu ga muzukashi desu. Magkabaliktad man itong dalawa, alin ang mauna, okay lamang po.